Minsan pa, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Yung palakpak ng music iniginaw. Amen. So, ngayong hapon mga kapatid, nais ko po kayong inaanyayahan na tuloy po tayong lahat bilang pagkalang sa pagkabasa ng banal salita ng ating Panginoon. Amen. So, ako po yung babasa sa English, kagaya yung pagbasa ng ating kapatid kanina. Sabi niya, ang ating teksto ay matutunghayan sa Philippians chapter 3, verse 17 to 21. Sabi niya sa verse 17, join together in following my example, brothers and sisters. And just as you have as a model, keep your eyes on those who live as we do. Verse 18, for as I have often told you before and now tell you again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction. Their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things. Verse 20, but our citizenship is in heaven, and we have eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enabled Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Sa Tagalog po, mga kapatid, tularan niyo ako at tularan din ninyo ang iba pang namumuhay ng tulad namin. Sapagkat maraming namumuhay na salungat sa aral tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. Ilang ulit ko nang sinabi sa inyo ang tungkol sa kanila at naluluha akong ipaalala ulit ito sa inyo ngayon. Verse 19, kapahamakan ang kahinatnan nila dahil dinudiyos nila ang kanilang tiyan. Ipinagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga makamundong bagay. Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan at mula roon, hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo. Last verse. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa, at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan niyang salita. Tayo po'y manalangin sandali mga kapatid. O dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, ngayong hapon po Panginoon, naihayag na ang iyong salita na aming pagnilay-nilayang ngayong hapon. Kaya Lord, sa oras pong ito, inaanyayahan po namin ang iyong banal santong Espiritu na siyang manguna sa aming kalagitnaan ngayong hapon. Sapagkat inaamin po namin, O Diyos, na wala po kaming kakayanan, lalong-lalo, Panginoon, sa inyong lingkod. Lord, hindi ko kaya tumayo sa harapan ng aking mga kapatid. Liban lamang, Panginoon, kung ako po yung sasamahan. Kaya sa oras po ito, Panginoon, pagpalain mo ang iyong mensahe ngayong araw na ito, maging, O God, ang iyong mga anak na makikinig sa inyong mensahe. Posposin mo sila, Panginoon, sa inyong kapangyarihan para, Panginoon, habang nakikinig sila sa inyong salita, O Diyos, ay mararamdaman nila ang iyong pagkilos, mararamdaman nila ang iyong presensya, Panginoon, at lalabas nila sa bulwagang ito na dala-dala na ang kanilang pagpapala na inilaan mo para sa kanila. Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo na mga kapatid. Thank you. So, ang pamagat po itong ating pag-aaralan ngayong hapon ay may linagyan ko ng pamagat na 2 ways to walk. Amen.
Two ways to walk. Dalawang paraan ng paglalakad. So, ngayon po mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, tayo po ay Filipino subject ngayon. Amen. Filipino subject tayo ngayon. Kasi wala naman may halong ibang lahi. Kaya nung last Sunday, may ibang lahi, kaya English subject tayo nung Sunday. Kaya yun, Filipino subject. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, sasabihin ko Tagalog, tapos English naman tong outline ko. Sabi, dito sa outline ko mga kapatid, una, an admonition to walk like Paul and others. Yan ang una po natin tatalakayin. Matutunghayan po sa verse 17. Pangalawa po, a warning concerning those who walk as enemies of the cross. Verse 18 to 19. Sa pangatlo po nating outline, reasons to walk like Paul and others. Verse 20 to 21. Mga kapatid. So tayo po ay nasa series pa rin, mga kapatid. Ano pa ang napag-aralan natin noong nakaraan Sunday? The true circumcision of God. Amen. Yun po ang kabuuan ng 1 to 16, mga kapatid. So, natatandaan po ba natin, mga kapatid? That's ang pagpasok sa Filipos chapter 3. Itong chapter pong ito ay tumutukoy po sa mga kumakalaban kay Kristo at gumugulo sa iglesia. Yan ang pinupunto tong chapter 3, mga kapatid. Dahil po sa talatang 2, kung matatandaan po natin yung binasa ng pag-aralan ng nakaraan, sabi niya doon sa verse 2, mag-ingat kayo sa mga Hudyo na namimilit na tuliin ang mga hindi Hudyo. Mga asal hayop sila at gumagawa ng masama. Amen. So ito po, pwede po natin silang tawagin na sila po yung mga Judaizer. Amen. Mga taong kino-convert nila ang mga kapatiran po sa church na manumbalik sa kautusan. Kaya sila po, pwede tawagin na sila Judaizer. Amen. Pero sabi ni Pablo sa kanila, mga asal hayop sila at gumagawa ng masama. Amen. O sa wikang English, watch out for those dogs, those evil doers, those mutilators of the flesh. So ang gagawin po natin ngayon, mga kapatid, ay gawin po natin expository sermon po natin to. Amen. Verse, paliwanag, verse, paliwanag. Ganun ang gagawin po natin. Amen. So, sa tatlong bagay ang nakita po natin yung napag-aralan natin nakaraan Sunday. Yung dalawang 2 Sundays. So, sabi niya, sila po ay nag-aasal hayop. Yan ang una po natin nakita doon. Sila ay gumagawa ng masama, evil doers. At sa Tagalog, sabi po dito, mag-ingat kayo sa mga Hudyo na namimilit na tuliin ang mga hindi Hudyo. Kung tatawagin po sa English, mutilators or the flesh. Amen po ba, mga kapatid? Dahil po iniingatan po ni Pablo ang iglesia. Amen. So, ang magandang aral po na mapupulot natin dito, mga kapatid, ay isang katangian ng kapatiran na nagmamalasakit sa iglesia. Yan ang makikita po natin dito. Yan ang pinupunto niyan. So, paano po natin masasabi na o matitiyak na tayo po ay nagkakaisa o nagmamahalan? Paano po natin masisigurado? Well, maaari sabihin nyo, ay, dahil kami ay isa kaming espiritu. Nagmamahalan kami dahil masaya kami pag kami nagpe-fellowship. Masaya kami dahil kami po ay may gawain. Pero, mga kapatid, sabi ng Biblia, ang isang halimbawa ng tunay na pagmamahal ay winawarningan po natin ang ating mga mahal sa buhay tungkol po sa maling aral na nagbibigay po ng kapahamakan. Amen. Amen. Yun ang nagpapatunay na mahal mo yung isang tao. Yung winawarningan mo siya. Yung binabalaan mo siya.
Amen. Amen. Yung pagtitipon, hindi na nagpapatunay. Yung kagalakan, yung fellowship, hindi na tunay na kagalakan o pagmamahal. Ang nagpapatunay na tayo pa ay nagmamahalan, yung winawarningan po natin, yung isang kapatiran na kung saan siya ay naliligaw. Amen. Payuhan po natin sila. Amen. Yun ang dahilan, mga kapatid. Yun ang nagpapatunay na mahal mo yung isang tao. Amen. Hindi yung gawain ito, fellowship ito, kain dyan, kain dito. Hindi yan. Warningan mo, babalaan mo yung kapatid na kung saan siya ay naliligaw. Amen. Amen. So, sabi dito, 3 beses po na binanggit mga kapatid. Kung titignan po natin dito sa NKJ version, sa English, beware of dogs, beware of evildoers, beware of the mutilation. Mutilation. Amen. Ang matututunan natin dito, lalo na sa bagong tipan, ang isang bagay na inuulit po more than once ay very, very important, mga kapatid. Amen. Kaya, tulad po yung sinabi ni Jesus, Marta, Marta. That is important, mga kapatid. Truly, that has importance. So, dito si Pablo, 3 beses po niya sinabi, mag-ingat kayo, mag-ingat kayo, mag-ingat kayo. Amen. Kaya pagdating po, mga kapatid, sa talatang 17, dito kayo magsisimula sa ating teksto ngayon. Sabi niya dito, mga kapatid, tularan niyo ako at tularan din ninyo ang iba pang namumuhay ng tulad namin. Join together in following my example, brothers and sisters, and just as a model, keep your eyes on those who live as we do. Amen. So, darako na tayo sa ating outline number 1. Sabi niya dito, an admonition to walk like Paul and others. Mga paalala kung paano mamuhay o lumakad katulad ni Pablo at iba pa. Sabi niya sa verse 17, mga kapatid, sabi po niya, mga kapatid, tularan niyo ako at tularan din ninyo ang iba pang namumuhay ng tulad namin. Join in following my example. Now, taas po ng kamay mga kapatid. Ilan po sa atin ang nakarinig po ng ganitong phrases? Natularan mo ako. Di ba po ba napakabigat na statement po yon? Kasi siyempre kapag sinabing tularan mo ako, may nakikita ho sila na dapat tularan sa iyo. Amen. Amen po ba mga kapatid? Amen. Meron silang nakikita na dapat gayahin nila sa iyo. Meron kang sapat na lakas ng loob na sabihin sa kanila. So, sinabi po, tularan, hindi po ito yung first time na binanggit po ni Pablo yung word na imitate me, follow me. Matter of fact, mga kapatid, binanggit po niya sa 1 Corinthians chapter 4, verse 16. Kung atin pong babasahin ang 1 Corinthians chapter 4, verse 16, dito natin makikita yung unang pagbigkas ni Pablo na tularan niyo ako. Sabi sa verse 16, kaya nakikiusap ako na tularan ninyo ako sa aking pamumuhay. Ulitin ko po mga kapatid, kung tatanungin ko po kayo ngayon, mga kapatid, kasama na ako dito, tularan niyo ako sa aking pamumuhay. Di ba napakabigat na statement po yun? Amen. Tularan niyo ako sa aking pamumuhay. Ano ba ang mararamdaman po natin? Halimbawa mga kapatid, halimbawa lang ha, this is Junape. Sasabihin niya, pero siya, ang nakikita natin sa kanya, siya chismosa. Halimbawa lang. Siya chismosa. Siya pati alamero. Tapos sasabihin niya,
Tularan niyo ako. Ano kaya ang mararamdaman niyo mga kapatid? Wala akong maniniwala sa Kanya. Amen. Wala akong maniniwala sa Kanya. Sino naman ang gustong tumurot sa mga ganyang pag-uugali? Pero praise the Lord, mabait si Sis Jonapen. Kapag sinasabing tularan mo ako sa aking pamumuhay, that means mga kapatid, ang buhay mo ay nagbibigay ng mensahe sa kanila. Amen. Para mainganyo na sila po ay maglingkod sa Panginoon. So, itong statement po ni Pablo, mga kapatid, na tularan niyo po ako, sabi niya, ito po ay hindi isang gawa-gawa lamang, mga kapatid. Hindi gawa-gawa ni Pablo na parang nabigla lang at nabigkas niya, hindi ho. Kundi talagang sinusupil po niya ang kanyang laman para siya ho ay magbitaw ng mensahe ng Diyos ay hindi po bumabalik sa kanya. Amen. Kasi pag sinasabi mo, tularan mo ako, pero ang nakikita nila ay mga makamundong bagay, babalik sa iyo yun. Hindi ka nila gagayahin. Kaya babalik sa kanya, sa iyo. Si Pablo, balakas ang kanyang loob na sabihin niya na tularan mo ako sapagkat kitang-kita ang ebidensya. Amen. Sabi ng Ilongga, ebidensya. Kaya, kitang-kita ko sa kanila, kitang-kita ko sa kanya, na pwede niyang sabihin, sapagkat tunay nga po nga ni si Pablo ay talagang wala siyang kinatatakutan na ipalaganap ang magandang balita. Kaya pwede natin siyang tularan. Amen. 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 So, mga kapatid, sabi niya dito, hindi lang, sabi niya, gayahin mo ako, tularan mo ako. Sabi niya, ay yung tularan ang aking mga pamumuhay. Yun ang sabi niya. So, ang pinakamabigat, mga kapatid, na binigkas ni Pablo dito, ay tularan mo ako. Tularan mo ang aking pamumuhay. Yun ang pinakabigat. Hindi lang yung sinabi na tularan mo ang aking mga aral, tularan mo ang aking mga doktrina, hindi lang yun. Pero ang pinakamabigat na sinabi niya, tularan mo ang aking pamumuhay. So, napakabigat. And then, naulit mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Sabi niya, ito po ay masasabi natin isang mabigat na statement din ni Pablo. 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi ng Biblia, kaya na, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Imitate me as I imitate Christ. Mga kapatid, now, here's another question. Ang apostol lang po ba ang dapat tumulad kay Jesucristo? Tanong, mga kapatid, ulitin to. Ang apostol lang po ba ang dapat lumakad tulad po ni Kristo? Hindi po. No, mga kapatid, pangkalahatan yan. Amen, lahat pwede po natin gayahin si Kristo. Hindi lang sila Pablo, mga apostol. Lahat po tayo, pwede natin tularan ang ating Panginoon na si Kristo. Amen. So, bakit po napaka-importante na magbigay po tayo ng magandang halimbawa? Kasi mga kapatid, ang unang-unang napupulan kapag tayo po ay hindi nagpakita ng magandang halimbawa sa ating mga kapwa Pilipino o kapwa Kristiyano, sino ang unang napupulan? Walang iba kundi ating Panginoon. Pangalawa lang ang iglesia, pangatlo lang ikaw, pati mga kasamahan mo. Pero ang unang napupulan mga kapatid, kapag tayo po ay hindi tumutupad, sumusunod sa kalooban ng Diyos, walang iba kundi ang Diyos, kundi ang ating Panginoon. Siya ang unang masisira doon. Kaya mga kapatid, kaya sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Ewan po ba mga kapatid? Amen.
Pasensya ako talaga, ganyan ang boses ko, malakas. Hindi ako galit. Alam niyo naman ako. Babait ako. So, mga kapatid, gayahin po natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya tatandaan po natin, hindi naging hipokrito si Pablo dito, mga kapatid. Nung isinulat po niya, tularan niyo ako. Tulad ng pagtulad ko kay Kristo. He was inspired by the Holy Spirit. Amen. Nang ibig sabihin, kung siya po ay inspired ng Holy Spirit, mismo na ang Espiritu Santo ang witness na totoo yung sinasabi ni Apostol Pablo. Amen. Now, was Paul a very perfect man? Yun ba ang tanong? No. The answer is no, mga kapatid. Si Pablo ay nagkasala ho. Pero ang kagandahan kay Pablo, mga kapatid, kung bakit niya sinasabi ito, tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Kung bakit niya nasabi ito. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Ang sabi ng Biblia, ito po ang sekreto, mga kapatid. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. So, in English, no, I strike a blow to my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. So, siyempre, ang chapter 9, mga kapatid, ay tumutukoy po sa missional philosophy na ang ibig sabihin nito, yung naging filosofya ni Pablo upang makahikayat ng tao papunta kay Kristo. Amen. Amen. Sa mga Judea, sa mga Hodyo, naging Hodyo siya. Sa mga mahina nang naging mahina rin siya. Sa mga ilalim sa mga kautusan, nagpailalim din siya sa kautusan. Upang mahikayat niya ng mga tao para madala lang niya ang mga kaluluwa sa paanan ng mga sa paanan ni Kristo. Pero, kung yung pinapangaral ko, sabi niya, kung yung pinangaral ko, sabi niya po ni Pablo, ay hindi mo niya sasamahan ng pagdidisiplina, pagsosobil sa kanyang sarili, katawan, bibig, lahat na yung kanyang layunin ay mahikayat ng mga tao. So, ando doon yung pagdidisiplina po niya. Amen. Yun ang kanyang sekreto. Kahit siya po ay naihalo sa mga Hodyo, naging Hodyo siya, pero ando doon yung pagdidisiplina ng kanyang bibig, sa kanyang pananalita. Amen. Hindi ibig sabihin na andun sa mga Hodyo, ay sumasabay na rin sa mga gawain nila. Hindi o ang ibig sabihin. Naging Hodyo siya, pero ando doon yung pagdidisiplina niya, yung kanyang bibig, sa pagbitaw niya sa kanyang mga salita. Amen, mga kapatid. Amen. So, hindi niya makukuha ang gantimpalan yun kung siya po ay talagang hindi po niya gagawin yung pagdidisiplina sa kanyang buhay. Mga kapatid. Amen. Amen. So, kailangan yung pagsupil mo sa sarili mo. Supilin mo kung ano yung bagay na nakapagpapahina po sa'yo. Amen? Amen. So, sabi niya dito, halimbawa ng mga kapatid, ako po ay pupunta sa isang kultong relihiyon. Papasok ako sa Kingdom Hall. Di ba? Kingdom Hall, sabi nila, yung mga Jehovah's Witnesses. Kingdom Hall. Tapos, sasabihin ko sa kanila, bawal magsinungaling o bawal magmura. Tapos, paglabas ko sa church nila, sa building nila, nauntog ako. Napamura ako. Sa tingin nyo, maniniwala kaya sila sa akin?
Kasasabi ko lang na bawal magmura, tapos nataisod ako, napamura ako, narinig pa naman nila. Ano sa palagay nyo, maniniwala kaya sila sa akin? Hindi po. Hindi sila maniniwala, mga kapatid. Amen? Hindi sila maniniwala sa akin. So sabi ni Pablo, kung hindi ko susupilin ang aking sarili, kung hindi ko didisiplinahin ang aking sarili, baka ako pa ang hindi makakatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. So in other words, sinabi po ni Pablo, tularan niyo po ako. Huwag niyo lang pakinggan ang aking mensahe. Huwag mo lang pakinggan ang aking doktrina. Basahin mo. Basahin mo ang buhay ko. Yun ang sabi ni Pablo. Mga kapatid. Bakit? Bakit gano'n ang sinabi niya? Kasi si Pablo bilang ama ng iglesia, tumatayo bilang ama sa espiritual sa mga taga-Corinto at sa taga-Pilipos. Siyempre kung ano yung nakikita sa ama, yun ang gagawin ng anak. Amen. Amen. Kaya kung ano yung pinapakita ni Pablo, yun din ang gagawin ng kanyang mga anak, mga kapatid. Kaya, tularan niyo ako, sabi niya. Kagaya po natin, pag meron po tayong dinidisciple, hindi mo pwedeng sabihin na, tularan mo ako. Lalo na kung hindi naman nakikita si Kristo sa buhay mo. Amen. Amen. Meron kang dinidisciple. Pero, sige sis, punta ka sa church. Tularan mo ako. Hindi mo pwedeng sabihin yan kung ikaw mismo ay hindi nakikita si Kristo sa buhay mo. Amen. Amen. Baka lalo silang mapariwara kung gagayahin ka nila. Kaya yun ang pero bagamat mga kapatid, tayo ay nagkasala, hindi pa rin excuse na gamitin natin, ay dahil nagkasala, mahina ako. Hindi ka na nagpapatuloy na mamuhay sa buhay kabanalan. Mga kapatid, hindi lang dahilan. Kaya kung titingnan pa natin mga kapatid, sinabi ni Pablo, napakabigat po na statement ito, na tularan niyo ako. Why? Para hindi siya maging hadlang sa kanyang gantimpala, mga kapatid, na tatanggapin. Pero bakit nga pala nabanggit ni Pablo na tularan mo ako? Kasi makikita po natin kung babalikan po natin ang Pilipos chapter 3 verse 17 sa ating tema, hindi lang po siya, kapatid, ang dapat natin tularan. Sabi niya dito, mga kapatid, tularan niyo ako sa Let's Paul the Apostle. At tularan din ninyo ang iba pang namumuhay ng tulad namin. So, hindi lang po pwedeng si Pablo ang kailangan na natin tularan. Kailangan din natin tularan ang iglesia, mga kapatid. Pero the question is, sino po yung tularan din ninyo ang iba na tinutukoy po dito? Basahin po natin mga kapatid ang chapter 2, talatang 19. Ito po yung itinuro ni Sis Reds noon. Sabi niya dito sa verse 19. Sabi niya, nasabi ng Biblia, umaasa ako sa Panginoong Jesus na mapapunta ko riyan si Timoteo sa lalong madaling panahon para masiyahan naman ako pag naibalita niya ang tungkol sa inyo. Verse 20, siya lang ang kilala ko na katulad kong nagmamalasakit sa inyo ng totoo. Ang iba'y walang ibang iniisip, kundi ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Kristo. Ngunit alam nyo kung paano pinatunayan ni Timoteo ang kanyang sarili para ko siyang tunay na anak na sa pagtulong niya sa atin sa pangangaral ng magandang balita. Amen. So hindi lang po nagtatapos kay Pablo. Sabi sa verse 25, basahin po natin. Sabi sa verse 25, sa ngayon, naisip kong kailangan
na panumbalikin ang kapatid nating si Epaphroditus na pinapunta nyo rito para tulungan ako tulad ko rin siyang manggagawa at tagapagtanggol ng magandang balita. Pababalikin ko na siya sa inyo dahil sabik na siyang makita kayo at hindi siya mapalagay dahil nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Totoo ngang nagkasakit siya at muntik nang mamatay. Ngunit naawa ang Diyos sa kanya at naging sa akin dahil pinagaling siya at naligtas naman ako sa matinding kalungkutan. Kaya gusto ko na siyang pabalikin para makuha kayo kapag nakita nyo na siya ulit at hindi na rin ako mag-aalala para sa inyo. Kaya, tanggapin niyo siya ng buong galak bilang kapatid sa Panginoon, igalang niyo ang mga taong tulad niya. Verse 30, dahil nalagay siya sa panganib ang buhay niya para sa gawain ni Kristo. Itinaya niya ang buhay niya para matulungan ako bilang kinatawan ninyo. So, mga kapatid, pag nangaral si Pablo ay si Timoteo, hindi siya babalik sa kanya yung kanyang ipinapangaral sapagkat yung sinasabi niya ay ginawa niya. Nakikita sa buhay niya. Pinapatunayan niya na siya ay talagang tunay na alagad ng ating Panginoon. Amen. Amen. Makikita sa kanyang buhay. So, pag nangaral naman si Epaphroditus, sabihin niya, seryosuhin natin ang ating paglilingkod. Parang ganito ang sinasabi ni Epaphroditus, magiging matyaga kayo sa oras. Tignan nyo, ipabago-bago ang oras ng ating service. Dapat masigasig kayong tumingin sa oras. Ganun ang sinasabi ni Epaphroditus. Huwag kayong maging tamad sa paglilingkod. Sabi niya, nalagay ang buhay ko sa panganib. Muntik na akong mamatay. Pero ginaawaan ako ng Diyos. Pinatunayan niya mga kapatid na siya ay tunay na lingkod ng Panginoon. Amen. Kahit siya'y nalagay sa panganib, ang buhay niya, handang sumunod sa Panginoon. Mapatunayan lang niya na ang kanya pagkatawag sa kanya ay magagampanan po niya. Dapat ganun po tayo mga kapatid, huwag patulog-tulog. Amen. Amen mga kapatid, dapat ganun po tayo. Magiging masigasig po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Malaki man tayo sa panganib, mga kapatid. Malaki man tayo sa kahirapan. Sumunod po tayo. Dahil yun ang nais na ipagawa sa atin ng Panginoon. Kaya pag sinabi ni Epaphroditus, mga kapatid, na gawin ninyo ito, tularan nyo ako, hindi ko siya babalik sa kanya yon. Dahil ginagawa niya, pinatunayan niya na siya ay talagang tunay na manggagawa ng Diyos. Amen. Amen. Ganon din si Pablo. Kapag sinabi niya na tularan mo ako, hindi babalik kay Pablo sapagkat pinatunayan ni Apostol Pablo na mahal niya ang iglesia. Mga kapatid. So tayo mga kapatid, ito ang nagbibigay sa atin ng magandang aral. The fact that sinabi ni Pablo, tularan mo ako. Kung tayo mga kapatid, sasabihin po natin sa ating mahal sa buhay, ang ating asawa, ang ating mga magulang, ang ating mga anak, nanay, tularan mo ako. Ano kaya ang sasabihin nila sa'yo? Ano kaya mga kapatid? Anak, tularan mo ako. Ano kaya ang isasagot nila? Mga kapatid, dapat napaka-importante na gumawa kayo ng napakagandang halimbawa sa mga ating kapaligiran, lalong-lalo na sa ating mga minamahal sa buhay. Amen. Amen. Bakit ko nasabi ni Apostol Pablo, tularan nyo ako, tularan din ninyo yung mga iba pang namumuhay na tulad namin. Puntahan natin yung talatang 18 mga kapatid. Sabi niya sa verse 18, bakit po sinabi ni Pablo, tularan nyo ako? Ito po ang dahilan. Sapagkat
maraming namumuhay ng salungat sa aral tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. Ilang ulit ko nang sinabi sa inyo ang tungkol sa kanila at naluluha akong ipaalala ulit ito sa inyo ngayon. So, darago po tayo sa ating outline number 2. The warning concerning those who walk as enemies of the cross. Verse 18, sapagkat maraming namumuhay ng salungat sa aral tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. Ilang ulit ko nang sinasabi sa inyo ang tungkol sa kanila at naluluha akong ipaalala ulit ito sa inyo ngayon. So tingnan po natin itong binanggit, yung binanggit dito na sabi po niya, sabi ni Pablo, tularan niyo ako sa aming pamumuhay. And then, when you get verse 18, sabi po niya, sapagkat maraming namumuhay. So, follow my walk. Follow my life. Why? Because there are many who walk or live contrary for Christ. Maraming namumuhay na labag sa kalooban ng Diyos. Kaya, ganun na lamang ang kasigasig ni Pablo na nasabihin na tularan niyo siya. Tularan natin siya. Sapagkat nakakatakot na ang mundo ngayon, mga kapatid. Napakarami ng kumakalaban sa krus ang ating Panginoon. Now, pag sinabi yung word na salungat sa aral sa wikang Ingles, it literally means, mga kapatid, enemies of the cross of the Christ. Yon ang tinutumbok nun. Yon ang tinutukoy ng word na salungat. Mga kapatid. So, now, kung titignan po natin, yung binanggit dito sa talatang 18, mga kapatid, na very, very difficult text ito. The reason why difficult text ang verse 18, mga kapatid, is because hindi talaga na-identify kung sino talaga ang tinutukoy ni Pablo dito. Hindi na-identify. So, sino po ba ang tinutukoy niyang mga kaaway ng krus ni Kristo? Now, sinabi ng cross ni Kristo, hindi po literal na kung saan ipinako si Jesus. Hindi yon ang kaaway natin, yung kahoy, hindi yon. Amen. Pag sinabi pong cross ni Kristo, ibig sabihin nun, ibanghelyo. Ang tinutukoy po dito, mga kapatid. So, kaaway ang ibanghelyo. Salungat sa aral ng ibanghelyo, yan ang pinupunton. But the question is, who is the referring to us? The enemies of the cross of Christ, mga kapatid. Sino yung tinutukoy niya bilang mga kaaway ng cross ni Kristo? So, magbibigay po ako ng mga ilang halimbawa. Theory number 1, sabi niya dito, maari mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa mga nabanggit po niya sa talatang 2. Sabi po niya, mag-ingat kayo sa mga Hudyong namimilit na tuliin ng mga hindi Hudyo. Maari sila ang binabanggit po noon ni Pablo. Nakaaway po ng cross ni Kristo. The second theory, mga kapatid, maari that the enemy of the cross na tinutukoy po dito, maari yung mga umuusig po sa kanila sa labas. Amen. So para mag-ingat po tayo, mga kapatid, talagang mahirap i-identify kung sino talaga ang tinutumbok po dito. Pero ito po yung mga katangian ng enemies of the cross. Sabi po ng Biblia sa talatang 19, kapahamakan ang kahihinatnan nila dahil dinodyos ang kanilang tiyan. Sabi na, ipinagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. At wala silang iniisip kundi ang makamundong bagay. So, who are these, mga kapatid? Enemies of the cross. So, kung sino man po ang kaaway ng cross ni Kristo na tinutumbok po ni Pablo, mga kapatid, this is the characteristic. Ito po yung characteristic po nila. They are worldly, says the Bible, mga kapatid. Wala silang dinudyos kundi ang kanilang sariling mga tiyan. At sabi pa dito,
ipinagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikaya. So, ano ang ibig sabihin po, Pastor? Yung sinabi ng Biblia na dinodiyos nila ang kanilang tiyan. Ibig sabihin mo ba, Pastor? Na lagi na lang siya nakatingin sa kanilang tiyan, ay wala ng bilbil. O payat na, umataba na, ganun bang ibig sabihin na dinodiyos ang kanilang tiyan? O kaya, sasabihin mo na, takaw naman kumain, ang laki na yung tiyan niya. Ganun ba ang ibig sabihin, mga kapatid? The answer is no, mga kapatid. Pag sinasabi pong dinodiyos ang tiyan, the word tiyan, pag ginamit in this verse, it is a reference to ungodly desire. Amen. Amen. Dinidiyos nila ang kanilang tiyan. This means wala silang sinusunod, kundi ang kanilang masamang nais. Yan ang ibig sabihin nun. So, pwede ko natin sabihin, hindi po gawa ng born again po yan. Hindi bunga ng born again Christian po yan. That's true. Amen. Amen. Kundi talagang kalaban ni Kristo. Hindi born again, walang kaugnayan sa Diyos. Because ang tunay na born again, mga kapatid, ay ang dinudiyos po nila ay hindi po yung kanilang masasamang nais, kundi si Kristo. Amen. 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 Yan ang nais ng totoong born again. Amen. Amen. Hindi yung lamon dito, lamon dyan. Hindi yung ganon. Mga kapatid. So ngayon, paano natin malalaman na hindi po born again ang tinutukoy ko dito? Well, unang-una, di ba, matatandaan niyo ba, mga kapatid, nung inaralan ni Kristo ang kanyang mga alagad? Sabi niya sa John 15:15, I do not call you slave. I call you my friend. So hindi ko kayo mga alipin, kundi tinawag ko kayong bilang mga kaibigan. So siyempre, ano po yung opposite ng kaibigan? Kaaway. Kaaway. Alam na alam. So ano po yung mga katangian ng kaaway sa Biblia? Evil doers. Unang-una, tingnan po natin sa Santiago chapter 4. Verse 3 to 4. Sabi sa verse 3, at kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap. Dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para pagbigyan ang sarili nyong kasiyahan. Kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sino man nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Amen. So, kapag ginagawa mo yung mga kalooban mo, yung nais ng buhay mo, ginagawa mo ng kaaway si Kristo. Yan ang sabi ng Santiago, mga kapatid. So, anong ibig sabihin po niya, mga kapatid, na kinakaibigan po niya ang mundo? Ayaw po niyang bitawan ang kamunduhan. Andyan po ba, mga kapatid? Ayaw bitawan yung mga ang daming kuskos. Diba? Gusto niya, makilala siya, maging sikat siya, maging tanyag siya. Gusto niya, makilala siya na bisyo niya ang lahat. Yan ang gawain ng mundo. Higit sa lahat, kapag dinudiyos mo na yung pera mo, yan ang napakabigat, mga kapatid. Kamunduhan po yan. And yet, pag inibig po natin ang mundo, hindi ka lang ituturing na kaaway ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, mga kapatid, in Mark chapter 8 verse 36, what good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Makauntan mo man lahat ng yaman dito sa mundo, ngunit nakasangla naman ang kaluluwa mo sa impyerno. Useless yung kayamanan ng mga kapatid. So now, what other text in the Bible na nagpapakita na hindi born again yung ganon? Sabi sa Romans chapter 8 verse 5, sabi po ng Biblia, sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao
ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa banal na Espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na Espiritu. Amen. So ang kahinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Amen. 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 Kalaban ng Diyos ang sinumang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao. Amen. Dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at talagang hindi niya magagawang sumunod. Hinto muna tayo dyan. This is referring na hindi po ito born again. Why? Sabi ng Biblia, wala silang ibang iniisip kundi gawin lang ang kanyang masama at makasalanang pagkatao. At dinagdagan po ni Pablo, wala rin siyang kakayahang sundin ito. So in theology mga kapatid is called, ang tawag po dito, total inability. Pag sinabing inability, walang abilidad talaga. Amen. Bakit wala siyang abilidad? It is because wala siyang kamay, wala siyang muscles, ganun bang ibig sabihin? No. The reason why sinabi ng Biblia, wala siyang kakayahan sumunod is not because hindi siya nakakarinig. Ngunit sa halip, but rather sabi niya, itinuring siya ng bilang isang patay. Kaya hindi siya nakakarinig, mga kapatid. Kapag ikaw ay naririnig mo, pero hindi mo naman isinasagawa, itinuring kang isang patay. Ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Amen. Napakaliwanag mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Amen. So, this is the characteristic mga kapatid, ang isang hindi born again. Pero hindi lang natapos dyan. Dinagdagan po ni Pablo sa verse 8, kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sa verse 9, pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos, kung wala ng isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi kay Kristo. Amen. Amen. Amen po ba mga kapatid? Amen. So mga kapatid, dati kaaway po tayo ni Kristo. Kaaway po tayo ng Diyos. So kung titingnan po natin, in aklat ng Efeso, chapter 2, sabi po doon, inayos po ni Kristo ang ating relasyon sa Diyos. Amen. 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 Bakit niya inayos mga kapatid? Bakit niya inayos ang ating buhay, ang ating relasyon sa Diyos? Kasi kung hindi niya ayusin ni Kristo ang sa pamamagitan ng kanyang paghahandog sa krus, mga kapatid, manatili tayong kaaway ni Kristo. Amen. Amen. Kaya yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yun ang reason para maging maayos ang ating relasyon sa Diyos. Amen. Mga kapatid, sabi niya, sa Ephesians 2 verse 8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by work, so that no one can boast. Amen. Amen. Grasya at habag ng Diyos ang ating kaligtasan. Amen. Amen. Kaya po tayo nagkaroon ng magandang relasyon sa Diyos dahil kay Kristo Jesus. Amen. Yun ang dahilan mga kapatid na nagkaroon po tayo ng magandang relasyon sa Diyos. Hindi yung dahil maganda ka, hindi dahil mabait ka, hindi yung dahil palasamba ka, hindi yun. Grasya ng Diyos yun, ang kaligtasan mo, mga kapatid. Amen.
Amen. Amen. Sabi ng Biblia, hindi tayo kalulugdan ng Diyos, ng Panginoon. At kung hindi tayo kalulugdan ng Diyos, mga kapatid, saan na po kaya ang ating destinasyon? Siyempre, impyerno. Amen? Kaya nga nagkaroon yung doktrina ng justification. Kaya nagkaroon na yung justification by faith. Dahil inayos ni Kristo ang ating relasyon sa Diyos. Kung walang justification, mga kapatid, nananatili po tayong kaaway, at kung nananatili tayong kaaway ng Diyos, impyerno po ang bagsak po natin. Amen, mga kapatid. So clearly, mga kapatid, what Paul was referring to into Philippians chapter 3. Sabi niya ito yung mga kaaway ng cross ni Kristo. So how did the cross of Christ because the enemy of the person? Papaano naging kaaway po ng isang tao ang cross ni Kristo? Una, hindi niya tinatanggap ang ebanghelyo. Mahal niya ang mundo. Diniyodiyos niya ang kanyang sarili. Mga kapatid, di ba, pinakaunang utos sa Ten Commandments, ano bang unang utos doon? Do not worship any other God beside me. Amen. Amen. And in the last days, mga kapatid, lilitaw ang mga masasamang gawain ng mga tao. Amen. Sabi niya in 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4, ano po yung mga masasamang pag-uugali, pamumuhay na lilitaw sa huling araw. Sabi niya sa verse 1, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, lovers of the flesh, sakim, sasalapi, mayabang, mapagmataas, mapag-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Yan ang mga lilitaw sa huling araw. At ngayon, andyan na yan, mga kapatid. Sabi niya sa verse 3, ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. O, may kaaway ka ba dyan? Makipagkasundo ka na. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang mapagpigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Lovers of the pleasure rather than lovers of God. So, notice this, mga kapatid. Kanina, ang unang binanggit dito sa verse 2, lovers of the flesh. And then, yung katapusan ng verse 4, lovers of the pleasure rather than lovers of God. Amen. So, ang pera, hindi kasalanan. Amen. Ang pamilya, hindi kasalanan. Ang damit, hindi kasalanan. Ang sasakyan, hindi kasalanan. Ang bahay, hindi kasalanan. Pero, kung yun, doon na itoon ang ating pagmamahal na mas higit sa pagmamahal natin sa Diyos, naging kasalanan. Amen. Amen. Yung kotse mo, Toyota mo, kahuhulog mo lang. Tapos nag-rapture, wala rin. Diba? Mga kapatid, hindi masama ang maghangad ng mga bagay na yan. Amen. Huwag lahat lang natin hihigitan kaysa sa pagmamahal natin sa Diyos. Amen. Tanong, mga kapatid, saan po ba natuon ang ating pansin o pag-ibig o pagmamahal? Saan ba? Sa textmate ba? Kanino ba nakatuon ang ating pansin? Sa Diyos o sa mga bagay na makamundo? Yan ang tanong. Ang pinakahuling binanggit po dito, mga kapatid, in my understanding is very, very dangerous in verse 5.
Sabi niya dito, ipinapakita nilang maka-Diyos sila. Pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. Di ba napakalupit ba nga kapatid? Ipinapakita kunwari, pero hindi naman bukang bibig ang Diyos, palasamba. Pero hindi naman nakikita sa buhay niya ang buhay ni Kristo. Sabi ng Biblia, yung mga ganitong tao, iwasan mo sila. So ano ba ang dapat po natin gawin, mga kapatid? Ano ba ang dapat po natin gawin? Kasi yung tinutukoy po ni Pablo dito sa 2 Timothy chapter 3, ito yung mga pag-uugali na nakakawasak po sa relasyon ng iglesia. Nakakawasak. Mapagmataas, may ibigin sa salapi. Wala dito, di ba? Sa Shalom. Walang may ibigin sa salapi. Mapag-insulto. Wala rin dito. Wala. Amen. Siyempre, mga kapatid, lahat niyang yan ay nakakagulo yan sa relasyon sa iglesia. Amen. So, ang gagawin lang po natin, mga kapatid, ipag-pray na lang po natin sila kung meron man, sakaling mayroon man dito. Ipag-pray na lang po natin. Amen. Amen? Amen. Huwag na lang po natin. Pero sabi ng Biblia, iwasan. Pero ang gawin na lang po natin, mga kapatid, ipag-pray na lang po natin sila. Amen. Siyempre, yung pag-iwas, hindi ibig sabihin na magtatago ka na. Hindi ibig sabihin na lalayo ka na. But rather, you're going to show them by the life of Christ na ang ginagawa nila ay hindi po tama. Ipakita mo, patunayan mo sa kanila na ang kanilang mga ginagawa ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Na kung babalikan po natin ang Philippians chapter 3 talatang 18. Bakit po ang destinasyon ng mga o kahinatnan ng mga kumakalaban sa krus ni Kristo ay ito? Sabi ng verse 18, sapagkat maraming namumuhay na nasalungat sa aral tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. And then sa verse 19, kapahamakan ang kahinatnan nila. So ang sinumang pala umiibig sa mundo, hindi lang siya kaaway ng Diyos, hindi lang mga ipinapakita na hindi siya talaga nakakilala sa Diyos. Pero ang nagiging destinasyon ng kanyang buhay ay impyerno. Amen. Impyerno, distraction. Pero alam niyo, mga kapatid, minsan sino dito, taas po ng kamay. Nakaranas po ba na nag-share ka ng magandang balit ng good news, i-share mo ng salita ng Panginoon, ay pinupurusupo ka? Yung pilosopo, yung pilosopo ang sagot nila sa'yo. Siyempre masakit, di ba? Masakit kapag hindi insulto ka. Yung iba tatama, sasabihin nila, sana tamang ka ng kidlat. Kung yung iba, kung may sasakyan ako, sasagasaan na kita. Merong ganon, mga kapatid. Yung sinishare nila ang magandang balita, pero pilosopo ang sinasagot. Pero tingnan po yung sinabi ni Apostol Pablo sa verse 18b. Sabi niya dito, ilang ulit ko nang sinabi sa inyo ang tungkol sa kanila at naluluha akong ipaalala ulit ito sa inyo ngayon. Hindi siya nagsawa kahit na siya kinukutya, hindi insulto. Inuulit pa rin niya na sinasabi sa kanila. Amen, mga kapatid. Gayahin natin si Pablo, mga kapatid. Amen. Sabi niya, naluluha siya. Ano po ba dapat maging trato natin sa bilang mga Kristiyano sa mga sumasalungat, kumakalaban sa Ebanghelyo ni Kristo? Ano po dapat natin gawin, mga kapatid? Dapat laging mangibabaw sa atin ang pag-ibig at awa. Amen. Amen. Ano po, mga kapatid? Di ba nung nasa cross si Kristo, ano bang sabi niya? Anak, Ama, sunugin mo na lahat ng ito. Ganun ba ang sinabi? Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa.
Sabi din po ni Pablo, dahil po sa dakilang biyaya ng Diyos at maawain siya sa akin, iniligtas niya ako. Dati akong blasphemer, sabi ni Pablo, pero binago ako ni Kristo. Amen. Dahil po sa awa ng Diyos, lahat po tayo, mga kapatid,